So ayan, magandang araw po ulit mga ka-farmer. Welcome back po sa ating channel. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga subscriber dyan na nanonood palagi sa ating mga upload. Papasyal tayo kay Mike at magdadala tayo ng kaunting pera. So ang ating ibibigay ay bali. Dahil nga tayo ay nagpapaalaga ng hayop ay may bali, syempre hindi nawawala ang bali. At ang pera na ating dala ay pa 10,000 na bali. Kaya hindi na rin maliit at hindi na rin biro yung pera na ating naibigay. Kaya kayo mga ka-farmer, kung kayo ay magpapaalaga ay kasama yon sa mararanasan nyo, yung bali. Pag hindi kayo handa sa ganun, pwede nyo namang tanggihan kung sakali man wala talaga kayong naitabi. Kung mahirap nga lang doon ka-farmer kapag kayo ay nagpapabali, syempre yan ay para kayo nagpapairam ng pera pero walang tubo. So ganun yung aking ginagawa. At ang isa pa sa mahirap doon ay syempre kapag nadisgrasya ang hayop at hindi nagpang-abot yung binali sa inyo ay mahirap. O kaya naman mga ka-farmer ay nabenta yung hayop tapos hindi tumubo ng maganda. So mangyayari niyan ay short yung pera na binali, baka mahirapang maibalik. So sayang din. Pero yun nga mga ka-farmer, depende yun sa inyong tolerance pagdating sa pagbibitaw ng pera. Tayo naman ay pare-pareho lang na may pinagkakagamitan at may pinaglalaanan. Minsan ay nangangailangan din tayo. Ayan. Kaya minsan naman ay hindi naman masamang tumanggi. Tingin ko naman yung 10,000 naman ay hindi na maliit yun para sa isang bali. Siguro sa susunod ay baka hanggang doon na lamang. So pupunta ako muna ang baka din at ang makita natin kung nagpapang-abot yung binabali doon sa katawan ng mga baka. Titingnan natin kung kakayanin pa. Kasi yun nga ay maaari kasing maging tag 10,000 kami. Halimbawa tumubo kami ng 20, ay di magiging tag 10,000 nga kami, di pang-abot. Ang problema ay syempre may kinuhang feeds. Nakakailansa ako na rin. Meron pang grower na luntian. Yung turok hindi ko nakukunin yun. Kung halimbawa makapagbenta kami ay may ginarang makita ng ma-compute namin kung magkano ang kakayanin. Doon din sa sa 3 baka na aking paalaga din kay Mike. Grabe yung mga aso din mga ka-farmer. Maamo. Mananakawan tong manukan dito. May manukan kasi dito. Ayan, ito na po yung isang baka. Medyo landis ito. May manukan dito. Kaya dito may mga aso. Ang problema, maamo yung mga aso. Talagang halos hindi tumatahol. Kaya yung dito, delikadong manakaw. Ito naman yung putol ng buntot. Yan, ito yung putol ng buntot. Maamo din ito, bakang ito. Sayang yung dito mga farmer, yung nawalang kita, yung nabawas dahil disgrasya yung buntot nya. Ayan tsaka medyo nilalangaw na naman. Nagamot na namin to. Hindi siguro masyado nagagamot ni Mike. Ayan, nakikita nyo may mga konti pang langaw na dumadapo at may konting dugo, pero malaki na yung itinaba niya. Pumuti na yung balahibo niya at busog na busog ngayon. Ayan ang katawan, kita nyo naman. Patatabay na lang ng mga ilang buwan ito, mga 2 buwan siguro nang maibenta na. Medyo mahirap talaga ang damo ngayon naman ang kanyang katawan. So itong ganito katawan, sagad na to.
Kailangan na lang nito ay taba. Nakanya buntot mga kaparmer, mayroon kaunting dugo. Namamagana naman. Sa ano nga kasi kaparmer, ito ay nabili sa Padre Garcia. Isa nga palang ano ko sa inyo, ginagawa dito ng ibang mga nagbebenta. Kapag ka may diferensya yung baka, halimbawa may sugat na ganyan, ay tinatahi nila yung balat. Pagka natahi nila, ay lalagyan nila ng putik o ay yung mismong dumi ng baka, papahiran nila. So ang tingin ng ano, ng bibili ay amos laang o dumi. Pagkalipas ng ilang araw, yun na, magkakalangaw na. Yung pala ay may diferensya ang baka. Kaya ganito. Problema nga hindi ako kasama nung nabili ito. Kaya hindi ko naikutan. Nakita ko ay ganito no. Na dito na. So ito mababawasan to ng mga 5,000 siguro sa presyo. Sana ay 5,000 nga lang. Kasi malaki ang ano niyan. Kahit pa sabihin na hindi nabawasan ng karne ay malaki ang mawawala sa presyo ng baka kapag may diferensya ang buntot. Napupulaan niya na mamimili. Kahit pa sabihin na mataba. Ayan, bali itong pastulan na to kasi mga kaparmer, manukan ito. Ayan, pakita ko sa inyo itong manukan. Mga manok dito ay Rhode Island Red. At mukhang walang tao dito ngayon. Ang bantay nga lang dito itong mga aso. Ang problema ay imbis na tahulan yung mga tao dito na napunta, ay maamo. Lumalapit pa sa akin. So ito yung pangatlong baka mga kaparmer, medyo nagkakalaman na rin siya. Hindi na kagaya ng una na kitang-kita yung ribs. Ngayon ay makapal na kapal na. Mga 2 buwan pa hanggang 3 buwan sana. Patabain na. Nang maibenta na. At mapalta na rin. Yan ang kanyang itsura. Mga ano lang to, mistiso lamang. Hindi maganda itong pangganador. Itong ganito. Hindi ganun kataas yung lahi. Kaya ito ay shoot ito sa patabain at pangkarne. Sensya na kayo mga farmer dahil ginabi ako. Ako ay kakauwi lamang. Siyempre bakasyon na ngayon at mahal na araw na. Kaya kayo ay ingat din sa biyahe. Napakainit po ngayon ng grabe yung biyahe ko kanina. Talagang ako ay pinagpapawisan habang nagdadrive. Iba yung init kanina kumpara dun sa mga nagdaang araw. Saka yung hangin ay hindi ganoon kalakas yung ihip. Kaya sa mga nagmamaneho at babiyahe ngayon ay mag-iingat po kayo sa daan dahil sobrang init po. At magbaon syempre ng mahabang pasensya. Gaya ng ating pag-aalaga ng hayop na dapat tayo ay palaging mahabang pasensya. Yan ang isa sa susi para tayo ay makapagpalago ng ating kapital. So mabalik tayo dito mga farmer sa usapan natin kanina, usapang bali. Isa yon sa inyong titingnan kapag kayo ay hahanap ng tagapag-alaga. Maririnig nyo naman yon, mababalitaan nyo yon. O yung isang tagapag-alaga ng baka ay mahusay at magaling mag-alaga at magaling bumali. Merong mga nag-aalaga ng baka na wala pang 6 na buwan bumabali na. So yun ay hindi magandang katangian ng tagapag-alaga. Huwag kayo sa ganun. Itong aking tagapag-alaga, magaling siya mag-alaga pero magaling ding bumali. Nakaka nga siya nakaka 10,000 na. So naman ay sa akin naman okay lang yun. Dahil meron pa naman akong nakatabi na kaunting pera para ipabali. At tinignan ko naman ang katawan nga nitong mga baka ay mukhang kakayanin pa naman na makakuha yung 10,000 sa katawan nila. Yan, kahit medyo madilim na, pasensya na kayo. Ito yung mga manok, mukhang may nakalpas dito sa manok. Yan, so yan mga farmer, yung isa sa inyong titingnan sa mga gusto magpaalaga. Kung may lalapit sa inyo, gustong mag-alaga, ay dapat yun na muna ang inyong usasahin. Medyo pwede nyong pag-usapan na wala munang bali-bali.
hanggat hindi pa nakikita yung tubo sa hayop. So ito kasi yung mga bakang ito, kita ko na yung tubo sa kanila eh. Kita ko na yung inilaki nila at itinaba. Kaya pwede nga tayo magpabali. Yun nga lang, sana ay hindi magkasakit at walang madisgrasya sa kanila. Dahil malulugi tayo kapag may namatay sa kanila. Siyempre, dala yung puhunan doon. Ay malaki yung mawawala. Amo ng aso dito mga farmer. Kawawa naman yung may-ari nito pagka napuntahan na magnanakaw ang manok. Ay imbis na tahulin ay dumadamba pa at gusto ihimasin. Naamo ang mga aso dito. Tingin ko ito lang yung bantay dito. Wala kasi ako nakikita ng tao dito sa manukan. Mananakawan ang may-ari nito. So ayun lang mga ka-farmer, ay nagbibigay ulit tayo ng paalala sa inyo at counting tips sa pagpapalaga, pag-alaga ng baka, kahit pa yan ay baboy, yung kambing, hindi nawawala ang pagbali dahil minsan nga ay nagigipit, lalo na pag pamilyado, may ginagatas na bata. Yan, so yun lang mga ka-farmer, uuwi na ako at gabi na. Happy farming po sa inyong lahat. Ingat po kayo at God bless.